Welcome to K-Catalog. Textbook page 175, level 3, unit 13. Sige, writing part tayo. Number 1 instruction. 여러분은 직장 생활을 잘 하려면 어떻게 하는 것이 좋다고 생각합니까? So, ano daw sa tingin mo yung magandang gawin para ikaw ay maging okay sa trabaho, no? So, if you want to do well sa trabaho, ano sa tingin mo yung mga magandang gawin? 1부터 4위까지 순위를 정하고 이유를 메모해보세요. 사bi, i-rank mo daw from 1 to 4, no? So, dito, sunwi, anong rank niya? Ano ang number 1 for you? And ano yung reason? Okay, so 메모해보세요. Write mo yung reason dito. So, yung una, 출근 시간 같은 작은 규칙을 잘 지켜야 한다. So, sabi, kailangan mo daw na i-follow yung mga maliliit na utos or small rules katulad ng pagiging on time sa trabaho. Okay? You have to follow small rules like the time you have to go to work. 출근 시간. So, kung sa tingin mo ito ay number 1, then you can write number 1 here. Tapos, ano yung reason bakit siya number 1 for you? And then, 업무 내용을 정확하게 파악해야 한다. So, ano naman ibig sabihin nito? You need to understand the job description accurately. Okay, 업무 내용. So, yung gagawin mo sa trabaho, kailangan 정확하게, certain or sure ka sa pagkakaintindi mo, no? Or pagkakaalam mo. Para hindi ka nalilito, okay? Kung ano dapat yung gagampanan mo. Next, 하는 일에 책임감이 있어야 한다. You must be responsible for what you do. Okay, 책임감, responsibility. So, dun sa ginagawa mo, kailangan responsable ka. Okay, or you have the responsibility. 대인 관계가 원만해야 한다. So, 원만해야 한다, ibig sabihin ng 원만하다, yan, smooth. So, yung relationship mo daw, interpersonal relationship or pakikitungo mo sa yung mga katrabaho, dapat smooth, no? Okay, so walang away-away, walang gulo-gulo. Yan, smooth lang. So, again, rank mo daw ano yung 1, 2, 3, 4 for you and ano yung reason. So, next, sa number 2, yan, 위에 메모 내용으로 직장 생활 잘 하는 방법을 써보세요. So, kung ano yung inilagay mo dito, gagawin mo lang siyang sentences, no, dito sa part na to sa baba. So, gawan muna natin, no. Dito, yung ranking ko, for me ito, no. So, this is my opinion. Ang number 1 for me is this one. 하는 일에 책임감이 있어야 한다. So, sa kahit anong trabaho man yan, kailangan responsible ka, no. Tapos, ang sumunod for me is yung ito. 업무 내용을 정확하게 파악해야 한다. Okay? And then, third ko is ito, 대인 관계. And then, last ko yung 출근 시간. So, ibig sabihin ba nun yung number 4 hindi ganun ka-importante? Hindi naman po, no? Lahat yan importante. So, kailangan lang kasi nating i-rank. Okay? Tapos, yung reason ko, yan, so, i-ano ko na lang siya, no? I-type ko na lang siya. So, yung una, for me, para makapag-build ka ng trust, okay, and maipakita mo yung kakayahan mo or capabilities mo sa trabaho, kailangan responsable ka sa ginagawa mo. Okay, yan. So, to build trust, and at the same time, show your capability. Okay, ano yung mga kakayahan mo? Okay, parang it's an opportunity, di ba? Next, so, sa number 2, ano naman ang reason ko for number 2? So, to increase productivity, tapos, to have satisfaction sa ginagawa mo, at saka, syempre, para hindi na madagdagan or maiwasan pala, no? Or mabawasan yung pagkakamali. Kailangan, alam mo yung gagawin mong trabaho. Sure ka na naiintindihan mo. Okay? Okay, so, liitan na lang natin. Or ganyan na lang. 만족하고. And then, number 3, 대인 관계. So, bakit naman 대인 관계 is third or ano yung reason ko for this?
Siyempre, kailangan mo sa trabaho ng tulong ng mga kasama mo, 'di ba? No man is an island, kaya nga kayo isang company, isang team kayo. So, you need collaboration and communication with one another para makapag-produce kayo ng magandang outcome. Ito naman, ang aking ilalagay is this one. Last, yung number 4 natin sa list or sa rank. Ang reason ko for that is para maiwasan yung pagkakaroon ng problema, yan, or issue sa trabaho, no? Kailangan follow mo yung rules, 'di ba? Huwag pasaway. So, yung mga nakasulat dito, ilalagay lang natin siya dito for item number 2 natin. So, ito, nilagay ko na siya dito. And nag-start ako with 직장 생활 잘 하는 방법은 다음과 같습니다. So, ginamit ko lang to, no? 직장 생활 잘 하는 방법. And then, yung 다음과 같습니다 means the following. Okay? So, the following are methods for you to do well at work. Okay, yun yung ibig sabihin nun, no? So, let's discuss. So, yung una, 신뢰를 쌓고 자신의 능력을 보여주기 위해서 하는 일에 책임감이 있어야 합니다. Okay, so, sabi ko dyan, again, yung 신뢰, trust. So, to build trust and to show what you can do or your capabilities. Okay, in order to show your capabilities and build trust, then you should have responsibilities sa lahat ng ginagawa mo. 생산성도 향상시키고. So, 생산성, this means productivity. Okay, so alam ko nabanggit ko na kanina. So, 향상시키고 ibig sabihin to improve. Yan. So, improve productivity and at the same time, magkaroon ng satisfaction sa ginagawa mong trabaho. Okay, so to have satisfaction in the things that you do sa trabaho. 실수를 줄이기 위해. So this one hindi po tigot yan, no? So make ko lang dito, clear ko lang siya. So real po yan. Nagbumuka lang siyang tigot kasi yung font. Okay, so that's real, 줄이기. Dito ko na nga isulat. 줄이기. Okay? So, to reduce. Okay? To reduce yung mga errors or mistake. So, 업무 내용을 정확하게 파악해야 합니다. So, kailangan na alam mo yung nature ng trabaho mo in order to avoid or to reduce mistakes and at the same time, have satisfaction sa trabaho and syempre, improve your productivity. Next one, 좋은 성과를 내기 위해 직장에서 의사소통과 협업을 유지하는 것이 필요해서 대인관계가 원만해야 합니다. So, ito yung part na kailangan smooth ang kapwa or pakikitungo mo, your relationship sa iyong mga katrabaho. Yan. So, kailangan kasi yon para magkaroon kayo ng magandang performance, 좋은 성과. Okay, in order to attain good performance sa trabaho, so kailangan consistent yung inyong communication and at the same time, collaboration. So, 협업 means collaboration, no? Yung doing together yung trabaho. Yan. So, 유지하는 것이, ibig sabihin yan, to maintain. Okay, so, kailangan na ma-maintain yung communication and collaboration sa trabaho para makapag-produce ng magandang output or good performance. That's why yung inyong relationship with one another should be smooth. Last, 직장에서 문제나 갈등을 피하기 위해 출근 시간 같은 작은 규칙을 잘 지켜야 합니다. So, yan, sa trabaho, para maiwasan yung problem or conflict. So, kailangan you know how to follow or keep yung mga small rules, even yung small rules such as pagiging on time sa trabaho. Okay? So, ito, no? Again, ito yung mga nakasulat sa taas. So, yung nirank natin. So, these are all important. Nagkataon lang na pinaparank. Okay? So, that's for the writing part ng ating Level 3 Unit 13. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.